Hello guys, hello. Hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn, Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ano ba ang posibleng mensahe sa iyo ng baraha today? Okay. So, first card natin dito is Nine of Wands in Hierophant. May mga earth signs dito na siguro pagod na sa relationship nila, sa partnership nila, sa collaboration, like sa business. Kung may business sila, napapagod na silang makipag-deal sa kanilang katrabaho, kanegosyo, or kung kanino man. Sa trabaho, ganun din. Pwedeng member ka ng isang team, or siguro meron kang individual na kailangan kasamahan, ganito. So, nakikita ko sa'yo dito na medyo nakakaramdam ka ngayon ng pagod. Okay? Six of Cups. Ang Six of Cups na to is parang sinasabi sa'yo na posibleng may magbabalik. So, may mga taong gustong bumalik sa buhay mo. It's either dating kaibigan, dating kapitbahay, dating katrabaho, dating classmate, or kung sino man ito na, or pwedeng dating relationship. Six of Coins. 66 is a balance number. Sinasabi na posibleng may mga biyaya na parating, pero may mayroon din na kailangan kang i-share na blessing sa ibang tao. So, financially, nakikita natin dito na may mga Six of Cups kasi, so siguro may pinautang ka na posibleng magbabayad sa'yo. Or pwedeng ikaw yung pinautang, nauutang din siya sa'yo sa ngayon. Okay, Six of Wands, victory and success. At ang victory and success, sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng makatanggap ka ng recognition, ng awards, ng rewards, ng kung ano man na pagpapala or appreciation sa trabahong ginagawa mo or sa effort mo or sa mga sacrifices mo. Okay, in Temperance. So, if you're waiting for this success, sinasabi sa'yo dito na konting tiis na lang kasi on the way na siya. Relationship din, kailangan maging patient. Mag-iingat ka kasi siguro sa sobrang pagod mo, ang dami-dami mo sigurong obligations, marami kang mga ginagawa sa buhay, so kailangan mo itong temperance, kailangan mong, kasi pag hindi ka nagpasensya, especially today, if wala kang tulog, kulang ka sa pagkain, pagod na pagod ka, magpahinga ka kasi pag hindi ka nagpahinga, mabilis uminit yung ulo mo, mabilis kang masaktan, sensitive ka eh. So, pwede kang makapagsalita ng hindi mo gusto or pwedeng decision ka na hindi mo pinag-iisipan. So, Empress card. So, yun sinasabi, take care of your body, mental health, physical health, spiritual health, financial health. So, overall, sinasabi sa'yo dito na focus ka sa kung ano yung kailangan ng katawan mo. Okay? Eight of Cups. Yung Eight of Cups na to, sinasabi na yun, you move on, let go, let God. Iwasan mong makipagsagutan, makipag-away, iwasan mong makasakit ng tao, or iwasan mong masaktan yung damdamin mo. So, temperance yung kailangan. Okay, Two of Coins. Temperance din. Kasi, kung wala kang temperance, gagastos ka ng gagastos. So, nakikita natin dito na may option ka sa araw na ito na paramihin, i-multiply yung financial mo, or may choice ka sa araw na ito na malugi ka, or pwedeng bumagsak yung tower mo. So, parang, ang Two of Coins na to is parang nasa kamay mo yung choices kung gusto mong maging stable yung financial mo, or bumagsak yung financial mo. Okay? So, yun, diba? The Devil. Okay, so yung the devil na to, maraming temptation today. Like yung mga unhealthy habits. Like kung lalaki ka, mahilig ka sa bisyo, sa inom. Iwasan mo yun. Like may konti kang pera, tapos gagastusin mo siya para sa alak or ano pa man. So, ingat-ingat ka. Okay, Four of Coins. Yun. So, yun. So, kung makikita mo dito, sabi ko nga sa'yo, may choice ka if gusto mong maging stable yung money matters mo, or malugi ka, mag-suffer ka, and then bumagsak yung tower mo. And dito sinasabi na yung Four of Coins, doon ka dapat mag-focus, magtipid ka, okay? So, kailangan mong ayusin yung spending mo, yung expenses mo, okay? Kasi parang nakikita ko sa'yo dito, masyado kang nagiging parang
hindi ka aware sa mga expenses mo. So, pwedeng nakakalimutan mo na may mga obligations ka na dapat pag-ipunan or may mga dapat kang unahin. Okay? So, ito naman na Ace of Wands. Nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo earth signs na excited kayo para sa paparating na family events, celebration, mga reason to celebrate, announcement of weddings, announcement of babies, baptism, birthdays, or any types ng anniversaries or celebration. Queen of Coins. Ang nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo talagang makapag-ipon ng pera. Kasi in 3 months, marami kang expenses or marami kang kailangan na gastusan or gagastusin. Okay? 9 of Cups. Ang 9 of Cups na to is parang sinasabi sa'yo na emotionally, wala ka namang issue sa sarili mo and then sa intimate mo. Etong mga trigger na to sa'yo sa pakikipag-away, ganyan-ganito, nakikita natin to sa partnership mo, like sa katrabaho or sa kung kanino man. Okay, King of Wands. Busy ka sa ginagawa mo. Busy ka sa trabaho mo, busy ka sa business mo, or sa kung ano man yan. Nag-aaral ka ba? 7 of Coins. Nakikita ko sa'yo dito na kaya ka sobrang workaholic kasi ang focus mo talaga is yung makapag-accumulate, makapag-save ng salapi. 4 of Cups. May naghihintay sa'yo ng message, call, chat, or may mga tao ditong naghihintay kung ano yung pwede mong maitulong sa kanila. So, ang daming obligations dito. Parang samot-saring obligasyon to na pinapasan mo. So, paki-comment nga sa comment section if marami kang obligasyon. Wheel of Fortune. Ang Wheel of Fortune na to is parang sinasabi sa'yo na konting tiyaga na lang, konting paghihintay na lang, biglang papasok sa buhay mo yung pagbabago. So, kung natatagalan to, or parang, kasi may temperance dito, parang natatagalan ka na kung kailan ba ito papasok sa buhay mo yung pagbabago, sinasabi na be patient. Ace of Coins. Isang bagong trabaho or isang bagong source of income, source of tangible things, material things, source of money, source of financial, ang posibleng magdadala sa'yo ng changes or pagbabago, lalo na sa circle of money. So, ibig sabihin yan, may papasukin ka or may mangyayaring pagbabago sa'yo na pwedeng siya yung maging dahilan ng emotional happiness and fulfillment, and at the same time, siya yung maging dahilan na mabago yung takbo ng iyong financial and then yung relationship mo sa pera and relationship mo sa mga tao sa paligid mo. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!